Hindi naman masamang magalit ka sa masama. Hindi lahat ng galit ng tao ay dahil sa naliligaw ka na, kaya ka nagagalit. Kung meron kang nararamdamang galit, parang pagkaapi at hinanakit sa iyong asawa, hindi naman ibig sabihin kung nagagalit ka, masama ka ng tao. Meron kasing galit na hindi naman masama eh. Basahin natin yung 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Hindi naman masamang magalit ka sa masama. Ang Diyos nga galit sa masama eh. Di ba? Ang Diyos ba masama dahil nagalit siya sa masama? Ang masama talaga, nakakagalit. Pagka gumagawa ng masama yung kapwa mo, natural nagagalit ka. Ginagawan ka ng masama, inaapi ka, inaagrabyado ka, pinagtataksilan ka. Natural magalit ka kasi yun ang nasa Biblia eh. Ang pag-ibig maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Ang masama, yung mapuot tayo sa tao. Pero pagka yung ang pinakapuotan natin, yung masama, yung ginagawa niya, hindi naman masamang mapuot ka sa masama. Magalit ka dun sa kasamaan. Di masama yun. Ang masama yung magtanim ka ng puot dun sa kapwa mo tao. Halimbawa, anak mo, gumagawa ng masama, magalit ka dun sa ginagawa niyang masama. Halimbawa, nagsusugal anak mo, paluin mo. Bakit mo pinapalo? Galit ka ba dun sa anak mo? Hindi. Mahal mo nga yung anak mo eh. Kaya mo nga siya gustong matuwid kasi nagsusugal siya, mali yun. Kaya pinalo mo siya. Hindi dahil galit ka sa anak mo, galit ka dun sa ginagawa niyang masama. Ganun ang Diyos eh. Ang Diyos nagagalit sa masama pero hindi sa ating mga tao. Kaya nga, pagka ang tao hindi ka aalis dun sa masama, madadamay ka sa galit ng Diyos. Pero kung halimbawa, yung masamang gawain, iniwanan mo, mawawala yung galit ng Diyos. Kasi ang kinagagalitan ng Diyos sa atin, yung kasamaan. Basahin natin sa awit. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Ayon. Ang Diyos na matuwid na hukom ay Diyos na may galit araw-araw. Pero merong kondisyon yan. Basahin natin sa 12. Kung ang tao ay hindi magbalik loob, kanyang ihahasa ang kanyang tabak, kanyang iniakma ang kanyang busog at inihanda. Ayon. Ang galit ng Diyos nakaukol sa mga taong hindi nagbabalik loob sa Kanya. Yung mga taong talamak ng gusto ang puro kasamaan sa buhay. Pero kung magbalik loob ka sa Diyos, nawawala yung galit ng Diyos. Pagka ang tao nagbabalik loob, pakinggan mo sa 15:7 ng Lucas. Sinasabi ko sa inyo, na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Ayon, sabi ng Panginoong Jesus, natutuwa ang Diyos sa langit pag mayroong isang makasalanang nagsisisi. Kaya pag ang isang taong masama na kinagagalitan ng Diyos yung kanyang kasamaan ay nagbalik loob, nagsisi, natutuwa naman ang Diyos. Makikita natin, ang Diyos nagagalit sa kasamaan. Kaya kung halimbawa may galit ka, mayroong kang puot sa iyong asawa dahil may ginagawang masama, hindi naman ibig sabihin naliligaw ka na. Natural lang yun. Pagka naagrabyado isang tao, ginagawan siya ng masama, magalit ka. Ang masama yun, nagagalit ka na walang dahilan. O kaya napupuot ka na walang dahilan. Bawal ni Kristo yun. Yung mapuot sa kanyang kapatid na walang kadahilanan, masama yun. Yun ang dapat nating maintindihan. Siguro, kaya mo nararamdaman yan, kapatid, baka ikaw ay masyado ng agrabyado, okay lang yun. Ihingi mo lang sa Diyos ng tulong na sana wag kang makaisip na gumawa ng masama. Kasi sabi ng Diyos, wag tayong gaganti ng masama sa masama. Bayaan natin yung ganti ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ako ang Panginoon, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Diyos.
huwag kang gaganti. Bayaan mo na lang ang Diyos ang gumanti sa kanila.